Ang pagkakaroon ng isang tunay na kaibigan ay isang kayamanan, kung saan hindi lahat ng tao ay nakakaranas na magkaroon nito. Simula pagkabata, matalik ng magkaibigan sina Clarita at Sharon, kung saan lahat ng klase ng pagsubok sa kanilang buhay ay naroon, nakasuporta ang bawat isa. Ngunit sa tagal ng panahong magkasangga sila, sinubok sila ng panibagong problema na siyang kikilala sa tatag ng kanilang samahan. Mas mangingibabaw nga ba ang galit at pagkampi nila sa itim na kapangyarihan upang masira ang bawat isa? O mas mangingibabaw para sa kanila ang pagkakaibigang matagal na nilang pinagkaingatan at pinahalagahan? Congrats sa atin, Bes. Akalain mo yun, ang bilis ng panahon. Nakagraduate na kaagad tayo. Saan mo ba balak mag-aral ng kolehiyo? Sasama ka na ba sa tatay mo sa Maynila? Doon sa sinasabi mong magandang universidad? Hindi na ako sasama sa kanila. Napag-usapan na rin namin yun ni Mama. Ganun? Saan ka napapasok niyan? Hindi ba yun ang universidad na pangarap mong pasukan? Sayang naman, alam naman natin kaya ng mga magulang mo kahit na doon ka mag-aral. Doon ako papasok sa university na papasukan mo rin. Feeling ko, hindi ako makakasurvive sa college life ko kapag wala ka. Pwede naman tayo magtawagan na. Kung mas maganda naman dun sa Maynila dahil mas mataas na university ang papasukan mo. Maganda ang credentials na makukuha mo. Hindi kasi ako pwede dun eh. Alam mo naman na hindi ganun kalaki ang kabuhayan ng pamilya namin. Isang semester pa lang, pwede nang makabili ng lupa para sa sakahan. Ano naman kung dito ako magtatapos? Parehas lang din naman na university yun. May matututunan din naman ako. Isa pa, parehas na course din naman ang kukunin natin, di ba? Bakit kailangan pa magpakalayo-layo? Basta, gusto ko magkasama lang tayo palagi. Best friends forever tayo, di ba? Oo naman, best friends forever. Simula pa nung nasa elementarya ang dalawa, matalik na silang magkaibigan. Ang sabi pa nga ng iba ay parang magkarugtong na ang kanilang mga pusod. Hindi lang magkaibigan ang turing nila sa isa't isa, kundi magkapatid na. Tinuturing na kapamilya ang isa't isa. Palagi silang naroon kapag may okasyon sa kani-kanilang pamilya. Nagkakaunawaan sa lahat ng bagay. Nagkakaroon man ng pagkakataon na paminsan ay may tampuhan o pagtatalo. Hindi nababawasan ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Hindi na rin sila nagkaroon ng iba pang mga kaibigan kahit na umabot na sila sa kolehiyo. Para kina Sharon at Clarita, ang pagkakaibigan nila ay sapat na at hindi na kailangan ng maraming tao sa kanilang paligid. Dahil ang isang tunay na kaibigan ay higit sa milyong pekeng kaibigan. Lumipas ang ilang taon, palagi silang magkasamang dalawa sa hirap man o sa ginhawa. Palaging nasa tabi ng isa't isa upang gumabay at magbigay ng suporta. Oh my God! Bes! Oh, ano nangyayari sa'yo? Kinabahan naman ako sa sigaw mo. Ay, naku naman Sharon, aatakihin ako sa puso eh. Tingnan mo, nakuha ko dun sa trabaho na sabay nating inaplayan. OMG! Anong balita sa'yo? Tingnan mo kung nag-text din sila sa'yo, dali. Para sana sabay na tayo magbiyahe bukas. Nakaka-excite naman. Sandali, hindi ko pa nakikita eh. Saan ba titingnan dito? Dito ba? Ay, mukhang hindi ako pasado pero ayos lang. May isang nag-text sa akin for interview doon sa isa pa nating pinasahan. Congrats sa'yo! Alam ko naman na para talaga sa'yo yan kasi di ba ang sabi nila baka isa lang muna ang kailanganin. Uy, dapat sa sahod mo ilibre mo ako ng ice cream ha? Bakit hindi ka nakapasok? Excited pa naman ako dahil akala ko iisang kumpanya lang ang papasukan natin. Pero sana hanggang doon magkasama tayong dalawa.
Mas masaya yun kung kada break time natin, sabay tayo mag-ice cream. May kasabay akong papasok at uuwi. Ano ka ba? Kahit naman hindi tayo magkasama sa trabaho, pwede pa rin naman tayong magkita. Every sahod or rest day natin, pwede tayong mag-bonding, di ba? Nasa Pilipinas pa rin naman tayo. Magkakalayo lang tayo ng kumpanya. Maraming paraan para makapagkita. Ay, sayang naman. Bakit kasi hindi ka nila tinawagan? Siguro ayaw nila ng may magkaibigan sa trabaho, no? Hindi naman kasi yun makakaapekto sa performance natin. Baka nga maging mas active pa tayo. Pero dapat kahit na magkaiba tayo ng work, magkaibigan pa rin tayo, ha? Baka mamaya makakilala ka ng bagong kaibigan, makalimutan mo na ako. Magtatampo talaga ako. Loka, alangan namang kalimutan natin ang ilang taon nating pagkakaibigan dahil lang nagkaroon tayo ng trabaho. Kahit pa maging kaibigan ko ang mga katrabaho ko, hindi ka nila mapapalitan. Kahit na magkaroon tayo ng asawa at anak, magkaibigan pa rin tayo. Di ba nga, tayo ang magiging mga ninang ng mga anak natin sa future. Kaya wag ka dyan, masyado kang overthinker. Masyado kang selosa. Basta, promise mo na hindi mo ko ipagpapalit sa kanila. Oo nga, promise. Di ba nga, best friends forever? Best friends forever. Gusto nilang masigurado ang tatag ng kanilang pagkakaibigan. Naging mahirap para sa dalawa na mag-adjust, lalo na at nasanay sila na palaging magkasama sa araw-araw. Pero ganun pa man, napanatili nilang maganda ang samahan. Naglalaan sila palagi ng oras para sa isa't isa. Katulad ng mga pangako nila, kahit na ikinasal na silang dalawa, naroon pa rin sila sa tabi ng isa't isa. Isang perpektong pagkakaibigan. Hanggang sa pareha silang nagkaroon ng anak. Mas nauna lang nanganak si Clarita at makalipas ang 2 taon, si Sharon naman ang nanganak. Nang binyagan ang anak ni Clarita, ninang si Sharon. Ganon din ang sa anak ni Sharon, naging ninang ng anak niya ang kaibigan. Hanggang sa paglipas pa ng mga taon, nanatiling matatag ang pagkakaibigan ng dalawa. Hanggang sa dumating ang pagsubok sa buhay ni Clarita. Hindi ko nga sigurado kung anong mangyayari pero sa ngayon, kailangan namin makalikom ng pera dahil malaking halaga ang kinakailangan namin para sa operasyon ni Benson. May savings naman kami, pero hindi kasi yun kakayanin lalo na at nag-aaral yung 2 naming anak. Na-stress na nga ako eh. Hinihintay ko pang mabenta ang lupa sa probinsya dahil malaking tulong din yun sa amin. Naaawa na talaga ako sa'yo. Alam ko ang paghihirap mo. Tapos ngayon, ikaw lang ang tumataguyod sa pamilya ninyo. 2 trabaho na ang ginagawa mo. Nag-aalala nga ako dahil baka sa susunod niyan, katawan mo naman ang bumigay. Magpahinga ka rin naman. Tumatanda na tayo, hindi na tayo ganun kalakas katulad dati. Humihina rin ang katawan natin, lalo na kung ganyan na palagi kang pagod, tapos kalaban mo pa ang stress. Hindi maganda yung ginagawa mo. Kahit na gusto kong magpahinga, hindi pwede. Nakakahiya naman kung aasa lang ako sa mga kapatid ko. Siyempre, may mga sarili na rin silang pamilya. Ang dami naming gastusin. Halos lahat ng pera namin napunta sa gamot ng asawa ko eh. Malapit na nga ang birthday ng inaanak mo pero baka sa bahay lang kami dahil wala naman kaming ipangahanda. Sa susunod na linggo na pala ang birthday niya, no? Magpapadala na lang ako ng regalo sa kanya. Ano bang kailangan niya? May bag na ba siya para sa pasukan? Ano bang gusto niya? Kahit na ano na lang. Nakakahiya naman sa'yo eh. Wala nga akong naibigay ng birthday ng inaanak ko. Ano ka ba? Bakit ka mahihiya? Alam ko naman ang kalagayan ng pamilya mo. Isa pa, hindi naman sa mga regalo na yan nasusukat ang pagiging ninang, no? Hindi naman siguro natin kinuha ang isa't isa na maging ninang para lang sa mga regalo, di ba? Kahit meron yan o wala, ang mahalaga nandyan ka palagi.
Ikaw ang magsisilbing pangalawang magulang sa kanya. Hindi naman sa laki ng naibigay mo masusukat ang pagiging ninang mo. May iba pang mas mahalaga dyan, katulad na lang ng pagpapayo mo sa kanya kapag lumaki na siya, sa paggabay mo. Salamat talaga, Sharon. Baka kasi nagtatampo ng inaanak ko sa akin. Nung nakaraang Pasko, magkano lang naibigay ko. Hayaan mo, kapag naging maayos na ulit ang takbo ng buhay namin, babawi ako sa kanya. Wala naman tayong sumbatan dito. Ayan ka na naman eh. Dinadagdag mo na naman yung mga iniisip mo, kaya mas lalo kang nasistress. Hayaan mo na lang muna ang mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Hindi naman kami nagbibilang ng naibibigay namin at mas lalong hindi kami naglilista ng mga kakulangan. Kung may maibibigay ka, salamat. Kung wala naman, salamat pa rin. Hindi naman palaging sa material na bagay lang ang pagiging ninang natin. Magkaibigan na tayo, matagal na, at marami kang naitulong sa akin noon. Salamat talaga sa pagiging understanding mo. Ang dami lang kasi talagang tumatakbo sa utak ko ngayon. Parang nagpatong-patong na ang mga problema. Hinaplos ni Sharon ang likod ng kanyang kaibigan upang kahit na paano ay gumaan ang kanyang kalooban. Dalawa ang anak ni Clarita, habang kay Sharon naman ay isa lang. Kung tutuusin, ay mas mayaman ang napangasawa ni Sharon kumpara sa kanyang kaibigan. Ngunit kahit na ganon, wala naman silang naging problema dahil hindi naman madalas na humingi ng tulong si Clarita. Lalo na at may mga naipon naman siyang pera at pamana na nakuha niya mula sa kanyang mga magulang. Pero dahil sa pagkakasakit ng asawa ni Clarita, ang mga pamana galing sa kanyang mga magulang ay unti-unti ring naubos. Pasensya ka na ha, ayan lang ang kaya ko maipautang sa'yo ngayon. Hindi pa kasi binabayaran ng kliyente ko yung naging project ko last time. Kapag nakuha ko na yon, sasabihan kita kaagad. Hindi ko kasi pwedeng galawin yung pera ng asawa ko. Ilalagay kasi yon sa savings ni Hana. Tapos nagpapagawa pa kami ng bahay. Ang laki rin kasi ng binayaran namin sa school ng inaanak mo. Sana makatulong yan kahit paano. Bukas, pag uwi ng asawa ko, kakausapin ko siya para dun sa nire-recommend naming doktor na pwedeng tumingin kay Benson. Mas makakamenos kasi ng gastos doon dahil may mga medical assistants naman na pwedeng lapitan. Salamat ulit. Alam mo bang malaking tulong na sa akin to? Oo nga pala, bukas, birthday ng inaanak mo, may kaunting salo-salo sa bahay. Magluluto kami ng pansit. Gusto sana niyang makita si Hana. Nung nakaraan niya pa sa akin tinatanong kung kailan kami pupunta rito o kung kailan sila magkikita ulit. Ang kaso, masyado naman akong busy. Ayun lang, hindi ako sigurado. Hindi ko kasi alam kung makakapunta kami. May mahalaga kasi kaming aasikasuhin eh. Pero susubukan namin magpunta ha. Andyan lang naman si Hana. Kahit naman ako naging abala ngayon dahil ang daming ginagawa dito sa bahay. Pero hayaan mo, maglalaan kami ng oras para makapunta sa bahay niyo. Maging si Hana nga, miss na rin niya ang best friend niya. Ay, ganun ba? O sige, sabihan mo ako ha. Pero sana makapunta kayo. Hihintayin namin kayo. Salamat pala rito ha. Babayaran kita sa susunod na buwan. Dadating yung perang pinagbentahan namin ng lupa sa probinsya. Tapos magpapadala rin sa akin yung kapatid ko. Ngumiti lang si Sharon. Hindi niya madirekta ang kaibigan na hindi talaga sila makakahabol sa kaarawan ng anak niya. Kinabukasan, nagluto ng sapat si Clarita para kahit na paano ay magkaroon ng handa ang kanyang anak. May mga kaklase siyang nagpunta, lalo na ang mga kaibigan nito. Hanggang sa umabot ang dapit hapon, naghihintay sila sa pagdating ng pamilya ni Sharon. Sinubukan ni Clarita na tawagan ang kanyang kaibigan, ngunit hindi ito sumasagot sa kanya. Hindi niya alam kung ano ba ang nangyayari dahil kahit sa chat ay hindi sa kanya nagpaparamdam. 2 araw ang lumipas. Hindi nagparamdam si Sharon, ngunit hindi naman mapuntahan ni Clarita ang kaibigan dahil sa dami ng kanyang ginagawa.
Iniisip niya na baka abala lang din ang kaibigan sa dami ng ginagawa nito sa buhay. Nang ihatid ni Clarita ang anak sa eskwelahan, nakasabay niya ang dati nilang kapitbahay na si Marisol. Naghatid ito ng kanyang apo. Kumusta naman ang asawa mo? Kahit papaano po, nagiging maayos na siya. Sa susunod na linggo po, sasalinan siya ng dugo. Sana nga po, magtuloy-tuloy na ang pag-recover niya. Birthday pala ng panganay mo nung nakaraan, ano? Opo, andun nga po ang apo niyo, kasama yung tita niya. Akala ko nga po kayo ang sasama sa kanya eh. Doon pa rin po ba kayo nakatira sa likod ng bahay ni na Aling Beth? Hindi ko na kasi kayo masyadong napapansin doon. O baka masyado akong maraming inaasikaso kaya hindi ko masyadong namamalaya ng mga nangyayari sa paligid ko. Kumusta naman po kayo? Ako, maayos naman sa awa ng Diyos. Hindi na kami nakatira doon eh. Kalilipat lang namin nung nakaraang linggo. Malapit na kami sa bahay ni na Sharon. Nirayuma kasi ako kaya hindi ko nasamahan ng apo ko nung birthday ng anak mo. Alam mo na, tumatanda na. Bakit pala wala sa picture si Sharon? O kaya yung anak niya, sino ba yun? Si Hannah? Busy po sila, hindi nakapunta sa bahay. Okay lang din naman po, naiintindihan ko naman. Sus, busy ba ka mo? Nakita ko sa Facebook na nagpunta sila ng Hong Kong Disneyland. Ang saya-saya nga nung bata. Hindi mo ba nakita sa My Day niya? May kanta-kanta pa nga ng Thank You Lord. Wala naman po akong nakita. Baka po memories lang yun sa FB. Kasi last year nagpunta sila doon. Hindi yun last year. Sandali nga. Oh, eto oh. Alam ko, pinascreenshot ko yun sa anak ko eh. Sandali lang, hahanapin ko. Isinuot ng matanda ang kanyang salamin upang tingnan ang kanyang cellphone. May pinagpipindot ito bago niya iniharap sa kausap ang screen. Oh, ayan, tingnan mo. Kailan lang yan eh. Siguro mga 3 days lang yan. Kanina lang sila umuwi. Hindi ako nagkakamali dahil nasa labas ako noon nagwawalis. Tapos dumaan sa harapan ng bahay namin yung sasakyan nila. Naku, baka naman pinagtataguan ka na ng kaibigan mo. Panay ka siguro utang, ano? Baka nga po nagdala sila. Hindi ko lang siguro maalala na binanggit niya yan sa akin. Ang tanong dyan, bakit hindi mo nakita? Siguro nakablock ka sa kanya, no? Alam mo, mukhang pinagtataguan ka na niyang kaibigan mo. Gaano na ba kalaki ang utang mo sa kanya? Kasi narinig ko na ang dami mong utang. Minsan daw hindi mo na siya kinakamusta. Bigla ka na lang magsasabing kailangan mo ng pera. Tapos hindi ka naman daw marunong magbayad. Medyo nakakahiya nga yung pakinggan, ano? Sinabi niya yan? Nako, Ate Marisol, masama yan nagkakalat ka ng maling balita ha. Oy, hindi ako nagkakalat ng maling balita ah. Nagsasabi ako ng totoo. Di ba nga pamangkin ko yung bago nilang kasambahay? Hoy, basta atin-atin lang to ha. Huwag mong sasabihin na sa akin ang galing to dahil baka mawalan ng trabaho ang pamangkin ko. Hindi naman siguro sasabihin ni Sharon yan. Kilala ko siya at matagal na kami magkaibigan. Baka naman nagkamali lang ng rinig ang pamangkin mo. Mamaya, hindi naman pala tungkol sa akin yon. Pagsabihan mong pamangkin mo kasi masama yung ginagawa niyang ganyan. Baka mamaya mag-cause pa siya ng away ng mga tao sa paligid niya. Ewan ko lang. Pero ikaw pa rin ang bahala. Siyempre, kahit na magkaibigan na kayo ng mahabang panahon, lahat ng tao nagbabago. Hindi naman pwedeng sabihin na kilala mo ang isang tao base lang sa kung paano mo siya nakilala noon. Kasi ang daming nangyayari, lalo na ngayon na mas mayaman siya sa'yo. Tapos ang dami mong problema na kinakaharap. Ikaw pa rin naman ang makakapansin yan eh. Tingnan mo na nga lang yan, birthday ng anak mo. Tapos alam na niyang naghihirap ka sa pera pero anong ginawa niya? Mas inuna pa niya na magpakasaya at maggala sa malayo kesa damayan ka. Ewan ko lang, kayo naman yan eh. Hindi ba nga sabi mo, best friends kayo? Kahit na sabihin ni Clarita na hindi siya naaapektuhan sa mga sinabi ng matanda, may kung ano sa kanyang damdamin na nagsasabi na maaaring totoo yun.
Sinubukan niyang tawagan ang kaibigan, ngunit hindi pa rin sumagot. Kaya sinadya na lang niyang puntahan ito sa kanyang bahay. Ang katulong ni Sharon ang nagbukas ng pinto sa kanya dahil nasa kusina ang amo niya. Naabutan ni Clarita ang kaibigan na nag-aayos ng mga pinamili nito. Ano nangyari? Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Ayos ka lang ba? May nangyari ba sa'yo? Nagkaroon ng problema ang account ko. Hindi ako nakakatanggap ng messages. Kahit nga sa asawa ko hindi ko matanggap ang chat niya sa akin. Kaya nag-download na lang ako ng WhatsApp at doon kami nag-uusap. Kumusta ka na pala? Pasensya ka na hindi kami nakapunta ng birthday ng inaanak ko. Dapat bukas pupunta kami pero naunahan mo na magpunta rito. Kumusta na pala ang asawa mo? Ano nang balita sa kanya? Nagiging maayos naman na siya. May mga kailangan pa rin gamot pero nabibili naman namin. Ganun ba? Sana maging maayos na siya. Wala akong maipapahiram sa'yo ngayon ha. Alam mo naman ang dami naming gasto sa bahay. Halata nga na ang dami niyong gastos. Saglit lang naman ako rito. Napadaan lang ako dahil nag-aalala ako. Hindi ka nag-reply sa akin Kapag ayos na ang account mo message mo na lang ako. Yun pa rin naman ang FB ko Hindi ka rin naka-block. Teka, aalis ka na kaagad? Dito ka na lang muna, mag-usap muna tayo. Banding lang. Saglit lang, tatapusin ko lang to. Ngayon lang kasi ako nakapag-grocery. Hindi na. Marami akong gagawin. Ramdam ni Sharon ang tila panlalamig ng kanyang kaibigan. Hindi naman ito ganun, maliban na lang kapag may nais siyang ipahiwatig, ngunit hindi niya alam kung ano ba yun. Sa mga nagdaang araw, hindi nagparamdam si Clarita. Hindi rin ito nagpupunta sa bahay ng kaibigan at dahil doon ay nakadama ng pag-aalala si Sharon. Pakiramdam niya ay masyado siyang naging abala sa buhay kaya hindi niya mabigyan ng pansin ang nangyayari sa kaibigan. Habang nasa labas si Sharon dahil nagtapon ng basura, nakita siya ni Marisol at agad na nilapitan. Uy, ang ganda ng bahay mo Mansyon na yan. Salamat po, hindi pa nga po yan tapos. Nag-stop muna kami. Pero baka next month ipagpatuloy namin. Ang dami pa kasing kulang kaya hindi maituloy. Ang ganda ng buhay mo, no? Kaya inggit na inggit sa'yo si Clarita Ano pong sabi niyo? Bakit naman po maiinggit sa akin ang kaibigan ko? Hindi naman po ganun ang ugali niya. Hindi po kami nakakaramdam ng inggitan dahil ang tagumpay ng isa ay tagumpay naming pareho. Kaya kung ano man ang nararanasan ko ngayon, alam kong masaya ang kaibigan ko. Hindi po uso ang salitang inggit sa amin. Sus! Kung alam mo lang ang pinagsasasabi sa akin ng babae na yon. Atin-atin na lang to, ha? Huwag mong sasabihin sa kanya. Baka kasi mamaya ako ang awayin nun. Masyado pa naman yung palaaway. Hindi kagaya mo na mabait. Lumapit palalo si Marisol at nagpalinga-linga pa sa paligid na para bang ayaw niyang may ibang makarinig ng anumang sasabihin niya. Si Sharon naman ay nagdadalawang isip kung pakikinggan niya ang sasabihin ng matanda. Papasok na po ako sa loob. May gagawin pa kasi ako. Ay dito ka na lang muna. Saglit na usapan lang naman ito. May sasabihin lang ako. Kasi sa totoo lang, ayokong sinisiraan ka ng ganon. Lalo na ikaw, mabait ka pa naman. Tapos magkakaroon ka ng kaibigan na ang tingin sa'yo ay kalaban. Diba? Hindi naman magandang siraan ka dahil lang sa naabot mo na ang pangarap mo at namumuhay ka ng marangya. Hindi mo naman siguro kasalanan na nakakaranas siya ng pagsubok. Ano po ba yun? Kasi wala naman kaming problema ng kaibigan ko. Nako, iyon ang akala mo. Kasi diba, nakakausap ko siya kapag hinahatid ko sa school ang apo ko. Sa akin siya nagsasabi ng mga hinanakit niya. Alam mo bang sinabi niya na wala kang utang na loob? Nung birthday ng anak niya, mas inuna mo pa raw na magpunta sa ibang bansa kesa sa tulungan siya.
Alam mo naman daw ang kalagayan ng asawa niya, kaya parang nabasto siya nung nakita niyang masaya ka. Tingin mo ba tunay na kaibigan ng ganon? Sabi pa niya sa akin, palibhasa raw ngayon ka lang nakaranas ng ganyang buhay, kaya akala mo kung sino ka ng mataas. Naku, minsan nga gusto ko sagutin at sabihin na hindi ka naman masamang tao. Grabe siya kung lamunin ng inggit sa kanyang katawan. Sinabi po talaga niya yan? Bakit naman ganyan siya mag-isip? Oo, marami akong utang sa kanya nung nag-aaral kami. Tinatanaw kong utang na loob yun, pero hindi naman siguro tama na sabihin niya sa akin ang mga yan. Binibigyan ko lang din ng kaligayahan ng anak ko at pera ng asawa ko ang ginagastos namin. Tinutulungan ko naman siya pero hindi ko nga lang kayang ibigay lahat dahil may pangangailangan din ng pamilya ko. Ayan mismo ang sabi ko sa kanya. Pero ang sabi niya na ganyan ka na raw talaga noon pa man. Ang taas na ng tingin mo sa sarili mo dahil lang umangat ka ng konti. Ibang klase talagang ugali ng babae na yun, ano? Huwag kang mag-alala, lahat ng sasabihin niya sa akin, lahat yon makakarating sa'yo. Hindi ako nagsisinungaling ha. Paano ko malalaman na siya ang nagbayad ng tuition mo noon para makagraduate ka? Diba? Kasi kung ako lang, hindi ko yun alam kung hindi sasabihin sa akin. Kasi kailan lang naman tayo nagkakilala at wala ka rin namang nabanggit na ganyan. Wow, grabe, ibang klase. Pati ba naman yun kailangan niya pang sabihin? Bakit kailangan sa'yo pa? Dapat hinarap niya ako kung may problema pala siya sa akin. Galing na siya nung nakaraan sa bahay. Sana kinausap niya ako tungkol dito. Hindi yang ganyan. Nakakahiya na sa ibang tao niya pa sinasabi. Isa pa, binayaran ko yun. Hindi yun libre. Paunti-unti ko nga lang nabayaran dahil hinulug-hulugan ko yun dati nung nagtatrabaho ako. Ewan ko ba sa kanya? Basta, yun lang ang sabi niya sa akin. Kapag nakausap ko ulit siya at may sinabi sa akin, makakarating ka agad sa'yo. Oo nga pala. May bigas ka ba dyan? Pahingi nga muna ako kahit 2 kilo. Wala pa kasi ang anak ko Magsasaing na sana ako. Gutom na ang mga apo ko. Namumuo ang galit sa dibdib ni Sharon habang inaalala niya ang mga salitang narinig niya. Para bang nagbigay ito ng lamat sa tingin niya sa kanyang kaibigan. Alam niya na maraming naitulong sa kanya si Clarita, ngunit hindi naman yun sapat upang ipamukha na wala siyang naipambawi. Lumipas pa ang mga araw, salita na nagbigay ng mensahe si Marisol sa magkaibigan. At ang dalawa naman ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap dahil ayaw na rin nilang madagdagan ang sama ng loob. Alam nila na magpapang-abot lamang ng gulo kapag nagkita sila ng personal. Oo nga, sinabi niya pa na baka nga karma mo na yan dahil noon daw naging kabit ka ng isang engineer. Hindi ko alam kung kailan yon pero nung nag-aaral pa lang daw kayo. Kaya nga raw ang dami mo palaging pera. Nagulat nga ako nang sabihin niya yun Hindi ko alam kung totoo ba yun o hindi. Ang kapal na mukha niya! Hindi ako ang kabit! Baka siya. Nakakalimutan niya yata na inagaw niya lang yung asawa niya. May girlfriend dyan noon. Tapos, na makatrabaho niya, nagkagustuhan sila. Siya lang ang pinakasalan. Huwag nga siyang magmamalinis. Talagang inakusahan pa akong kabit. Siya ang gumagawa ng masama. Tapos sa akin niya ibabato. Ay, talaga ba? Mukha pa naman siyang anghel. Tapos ganyan pala ang ugali niya. Bakit naman ganon? Ahas naman pala siya Mukhang pinagtatakpan ng sarili niyang baho. Ako gigil na sa pinagsasabi ng babae na yan ha. Kapag ako hindi nakapagtimpi, susugurin ko talaga siya. Ang dami niyang pinagkakalat na fake news. Sabi nga nila, ang best friend mo raw ang magiging best enemy mo. Mukhang mahinhin, nasa loob pala ang kulo. Tapos sa mga kwento niya, lumalabas na ikaw ang masama. Kaya hindi rin ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Kasi kilala na kita Alam ko na mabait ka. Huwag kang mag-alala. Kakampi mo ko. Lahat ng sasabihin niya sa akin makakarating sa'yo.
Ayoko pa naman sa lahat yung plastic. Ang nakikita ko sa'yo, totoong tao ka talaga. Siguro nga, ginamit ka lang niya noon. Kung wala ka, hindi naman siya makakapagtapos ng pag-aaral. Siya pang may ganang magsabi sa akin ng mga ganyan. Nakatulong siya sa akin at sa pagpapagamot ng asawa ko. Pero barya lang yun sa dami ng mga naitulong ko sa kanya noon. Sobrang sama ng loob ko, sa totoo lang. Ay, Ate Marisol, ayoko malumbat. Dahil hindi ko naman ugali na isumbat kung ano man ang naitulong ko sa isang tao. Lalo na parang kapatid na ang tingin ko sa kanya. Tanggap siya ng pamilya ko. Mahal nga rin siya ng mga magulang ko eh. Noon talaga, sanggang dikit kami. Tapos malalaman ko na ganyan ang mga sinasabi niya sa akin. Ay, ang bigat dito sa dibdib oh. Kasi akala ko totoo siya sa akin eh. Sa totoo lang ha, gabi-gabi ako umiiyak dahil sa sama ng loob. Ay, naku po. Isa pa yan. Alam mo ba na ang sabi niya, wala ka naman talagang naitulong sa kanya. Na lahat naman daw yon binayaran niya sa'yo. Ikaw pa nga raw ang may malaking utang na loob dahil ikaw ang tinulungan niya. Siguro raw namatay na kayo sa gutom kung hindi ka lang niya binigyan ng pera para may ipanlamon sa pamilya mo. Hindi lang ipinakain ha, ang sinabi niya mismo, pinanlamon. Diyos ko po, kung hindi ba naman sasamain sa ugali? Parang pinapamukha niya sa'yo na bato ka at ginto siya. Sino ba namang hindi sasama ang loob niyan? Huwag ko lang talagang makita ang babae na yan. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at masaktan ko siya. Ayoko na sanang gumawa pa ng gulo dahil nahihiya rin ako sa asawa niya. At malaki ng mga anak namin. Naiintindihan na nila ang mga nangyayari. Nabibigyan ng lamat pati pagkakaibigan ng mga bata. Hindi ko alam na may ganyan pala siyang ugali. Hindi mo talaga masasabi kung sino ang totoo sa'yo. May kasabihan nga, di ba? Na huwag kang basta iinom sa basong inaalok sa'yo dahil darating ang araw na ipagyayabang ng taong yun na pinawi niya ang uhaw mo. Siguro naman naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Na huwag kang basta tatanggap ng tulong sa isang tao na bandang huli isusumbat din sa'yo ang naitulong nila. Basta, gawin mo na lang, kilalanin mong maigi ang isang tao kung totoo ba siya sa'yo. Basta ako, totoo kong tao. Masyado na akong matanda para sa mga kaplastika na yan. Naku, gusto ko lang palaging good vibes. Ay, mabuti ka pa nga. Naiintindihan mo ko. Hindi ko lang sukat akalain na aabot kami sa ganitong punto. Maayos naman kami noon eh. Tama nga na binabago ng pera ang isang tao. Huwag na sana magtagpo pa ang landas naming dalawa. Lalo pa ngayong buhay na buhay ang galit sa dibdib ko. Tago ang ngisi ni Marisol habang nakikita niyang namumula sa galit ang kausap. Nagngingit-ngit pa maging ang mga ngipin ni Clarita. Halos sumabog na siya sa galit. Mabuti na lang at kahit paano ay kaya niyang kontrolin ang sarili. Nang matapos ang kanilang usapan, nang hingi ng mga gulay si Marisol, sakto naman na may bunga ang mga tanim ni Clarita. Hindi rin naman siya madamot pagdating sa ganito, kaya malaya ang ginang na makakuha ng kahit ilang gulay na naisin niya. Kinaumagahan ay kay Sharon naman siya nagpunta. Pinapasok siya sa loob ng bahay upang doon sila makapag-usap. Ilang buwan na rin pala ang alitan ninyong dalawang magkaibigan, ano? Pero hanggang ngayon hindi pa rin kayo nag-uusap? Halatang guilty siya sa pang-aaway sa'yo. Mahahalata mo talaga ang isang tao kapag siya ang may ginagawang mali no? Nakita ko nga ang post niya sa Facebook. May pinaparinggan siya na taong walang utang na loob. Bakit kailangan niya pang gawin yun, di ba? Kung tunay na kaibigan ang turing niya sa akin, sana hindi siya nagbilang ng mga naitulong niya sa akin. Kung ako nga, hindi siya nakarinig ng kahit na anong panunumbat. Kasi nga, walang-wala na siya. Ano pa bang aasahan mo? Ngayon, ang laki ng gastos nila sa hospital dahil sa operasyon ng asawa niya. Hindi ko nga alam kung ano ang lagay nun Pero mukhang nakakabawi na rin naman sila sa kaperahan. Kaya siguro ganyan na rin siya magyabang sa'yo. Kasi alam niya na magkakaroon na ulit siya ng pera. Tama. Kaya siguro ganyan siya magyabang sa akin. Panay pa siya post sa FB niya. Akala mo iniinggit ako.
Masaya ako na nagiging maayos na ang kalagayan ni Benson. Pero hindi ako magiging masaya na ganyan niya ako ituring. Ito, narinig ko pa. Ang sabi niya, nagpadala daw ng pera yung kapatid niya na nasa Canada. Magbibigay nga rin daw ng puhunan para sa panimulang negosyo. Hindi ko pa alam kung anong negosyo ba ang sisimulan niya. Hindi niya pa kasi nasasabi sa akin. Pero sigurado malulugi lang din yon. Halata kasi sa kanya na hindi siya masyadong magaling sa negosyo. Hindi katulad sa'yo na magaan ang kamay pagdating sa pera. Kaya ang bilis lang pumasok ng buwena sa'yo eh. Saka ang nilalapitan ng swerte, yung mga mababait talaga. Hindi ka rin kasi madamot na tao. At lalong hindi masama ang ugali mo. Malas mo lang na nagkaroon ka ng kaibigan na gaya niya. Siya pa nga yata ang nagdadala ng negative vibe sa'yo eh. Mabuti na lang talaga inilayo mo na ang sarili mo sa kanya. Ayoko talaga sa lahat yung mga nega na tao. Hindi kasi yan nakakatulong sa buhay natin. Kaso, hindi talaga maalis sa utak ko kung ano ba ang ginawa kong masama sa kanya para maging ganito siya sa akin. Ang akala ko tunay na kaibigan ang turing niya sa akin. Ang dami niya palang hinanakit. Bakit sa haba ng panahon na magkasama kami, hindi man lang niya sinabi sa akin yan? Para sana nagkaintindihan kami, hindi na umabot pa sa ganito. Pati sa social media, masyado siyang maingay. Sarili niya lang ang pinapahiya niya eh. Ano pa bang aasahan mo? Malamang sa inggit nga yun. Doon naman nagsisimula ang lahat. Hindi niya lang siguro inasahan na magiging tagumpay ka sa buhay. Kaya ayan, inggit na inggit sa'yo. Hayaan mo siyang atakihin sa galit. Nako, halata namang wala siyang binatbat sa'yo, no? Napakalayo mo na kumpara sa kanya. Huwag ka nang babalik sa pakikipagkaibigan sa baliw na yon, ha? Kung sakali man nalapitan ka niya at makipag-ayos sa'yo, hayaan mo na lang siya. Kasi malamang may masamang plano yon kapag pinabalik mo pa siya sa buhay mo. Tama na tong pamamahiya na ginawa niya sa'yo. Huwag ka masyadong mabait. Kaya ka naaabuso eh. Ang dami pang mga salitang binitawan ni Marisol na siyang nagbibigay ng apoy sa away ng magkaibigan. Mabilis naman siyang pinaniniwalaan ni Sharon dahil lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay mukhang tunay. Ay, gabi na pala. O sige, uuwi na ako. Naku, baka hindi pa nakakain ng mga apo ko. Masyadong napahaba ang oras ng pag-uusap natin. Basta ha, tandaan mo palagi ang mga payo ko. Baka naman may 500 ka dyan. Baka naman pwede mo akong pahiramin. Kailangan ko lang pambaon sa apo ko bukas at bibili ako ng ulam namin. Babayaran na lang kita kapag nagkaroon ako ng pera. Sa ngayon kasi, gipit kami. Pero pangako, kapag nakaraos kami, ibabalik ko rin ang mga nahiram kong pera. May ulam dyan, kumuha ka na lang sa kusina. Eto, kahit na wag mo na yan bayaran, bigay ko na lang yan sa'yo para ipakita na mas mayaman pa rin talaga ako kesa sa bruhang kaibigan ko. Ay, oo naman talaga. At mas mabait ka kesa sa kanya. Kanina nga sa school nagtatanong siya sa akin. Tapos ang gusto niya, sabihin ko kung anong usapan natin. Ang sabi ko lang sa kanya na hindi ako ganong klase ng tao. Ayoko sabihin sa kanya. Kaya ayun, kahit na palamig, hindi man lang ako nilibre. Grabe nga eh. Mabuti ka pa. Nabigyan mo ako ng pera. Tapos magbibigay ka pa ng ulam. Kaya sa'yo ko loyal eh. Kumukuha lang ako ng impormasyon sa kanya para masabi ko sa'yo. Hindi rin naman ako naniniwala sa mga sinasabi niyang paninira dahil kilala kitang mabait na tao. Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ni Clarita. Kasi ako, may utang na loob. At kilala ko talaga kung sino ang mga tao na nandyan sa tabi ko kapag kailangan ko ng tulong. Maaasahan mo ako palagi. Nang makuha ni Marisol ang kailangan niya kay Sharon, agad din siyang lumabas ng bahay. Kung saan naman niya nakita si Clarita, bakas ang galit sa mukha ng babae na mukhang hindi mapigilan ng sarili para sumugod sa bahay ng dating kaibigan. Hoy! Anong ginagawa mo rito? Halika, may sasabihin ako sa'yo. May nalaman ako. Hinila kaagad ni Marisol si Clarita upang lumayo lang ng kaunti sa bahay ng dati nitong kaibigan.
Ano bang ginagawa mo rito? Dapat hindi ka na nagpunta sa bahay niyang demonyita mong kaibigan. Paano hindi ako pupunta? Hindi ako makatulog sa dami kong iniisip. Mas maganda na magkaharap kami eh. Hindi yung patalikod siyang tumira. Ang dami niya pang pinapakalat ng maling balita. Hindi na ako makapagtimpi talaga. Kung may problema siya, sige, magtutuos kaming dalawa. Kilala niya ang ugali ko. Matapang talaga ako kapag naaagrabyado ako. Hindi ako katulad niyang palihim makipaglaban. Naku, hindi na kailangan. Alam mo bang pinagbantaan niya ang buhay mo? Sabi niya nga, kayang-kaya ka raw niyang ipapatay. Magkano lang naman daw ang halaga mo, kaya wag mo nang tangkain. Akong natatakot para sa'yo. Alam mo naman na mayaman yan, kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Tandaan mo, bata pa ang mga anak mo, kaya wag kang magpapadalos-dalos ha. Diyos ko po, baka mapahama ka lang talaga. Hayaan mo na lang ang karma na lumapit sa kanya. Basta alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Grabe! Ang sama talaga ng ugali ng babaeng yan. Pati buhay ko gusto niyang kitilin. Ay, naku talaga. Sinasabi ko talaga, makakabawi rin ako sa kanya. Kung sa ngayon, siya pang nagtatamasa ng yaman. Darating din ang araw na luluhod siya sa harapan ko para magmakaawa na tulungan ko siya. At sa oras na dumating yon, ako naman ang tatawa sa kanya. Ang kapal na mukha niya! Naaawa na nga ako sa'yo, Clarita. Diyos ko, kung alam mo lang ang mga pinagsasasabi niya sa'yo. Hindi ko alam kung saan niya nalaman na may magpapadala sa'yo para sa panimula ng negosyo eh. Promise, hindi ako ang nagsabi. Nagulat nga ako nung sinabi niya na hindi ka naman daw marunong mag-handle ng negosyo. Baka raw gastusin mo lang ang pera. O hindi kaya panimula lang. Tapos nun, lugi ka na naman at magmumukha ka na naman daw nakakaawa sa mga tao. Sinabi niya yon? Ang kapal naman ng mukha niya. Baka kumukuha ng update yan doon sa asawa ng kapatid ko. Pinsan niya kasi yun eh. Ay, mamaya pagsasabihan ko yung kapatid ko na yun. At makausap niya ang asawa niya na huwag magbigay ng balita tungkol sa buhay ko. Anong hindi marunong mag-handle ng negosyo? Noon pa man alam na niyang mahilig na ako magnegosyo. Pero nalugi lang ako nung tinulungan ko siya. Tapos ngayon, ako pa palang mukhang masama. Grabe ha? Grabe ano? Ibang klase talaga nagagawa ng mga paninira sa kapwa. Kaya kung ako sa'yo, ipakita mo sa kanya na magiging maayos ang buhay mo. Malaking sampal sa kanya yon. Nagtangka na magsalita si Clarita nang matanaw niyang bumukas ang gate kung saan lumabas doon si Sharon kasama ang asawa niya. Nagmamadali siyang maglakad papunta roon. Nagtangka pa si Marisol na pigilan siya, ngunit hindi na ito nagawa pa ng ginang. Hoy! Walang hiyang babae! Ang tapang mo naman para sugurin ako sa tapat ng bahay ko. Huwag ka rito mag-iskandalo. Ako pa? Ang huwag mag-eskandalo? Matapos sa mga paninira na ginawa mo sa akin? Anong akala mo? Hindi ko malalaman ang mga pinapakalat mong fake news? Wow! Ibang klase ka talaga, no? Nakatikim ka lang ng ginhawa. Nakalimutan mo na kung sino ang tumulong sa'yo nun. Wala kang utang na loob. Nakuha nila ang atensyon ng mga tao sa paligid, kung saan ang iba ay lumabas pa sa loob ng kanilang mga bahay para lang makita ang kaguluhan na nangyayari. Umawat ang asawa ni Sharon, ngunit naging baliwala siya dahil mas nangingibabaw ang galit na nararamdaman ng dalawa. Ano? Nakakaramdam ka na ba ng hiya? Ikaw ang mahiya sa sarili mo. Pinapakita mo sa lahat na wala kang modo. Gumagawa ka pa ng eksena rito? Ikaw na nga may malaking kasalanan sa akin. Ikaw pa ang ganyan umasta? Anong kasalanan ang ginawa ko sa'yo, ha? Ikaw ang gumagawa ng mali sa akin. Noon pa lang ramdam ko na ang pagka-plastic mo. Manggagamit ka! Hinigit ni Clarita ang buhok ng dating kaibigan. Sa lakas nun ay halos mabali na ang leeg ni Sharon. Agad naman na umawat ang kanyang asawa, ngunit nagsimula ang dalawang magkasakitan. Naghilahan sila ng buhok, kasabay ang masasakit na salitang binibitawan nila. Wala ni isa sa mga taong nakapaligid sa kanila ang nakaawat sa gulong dulot ni na Sharon at Clarita.
Tumagal rin yun ng ilang minuto hanggang sa dumating ang barangay tanod para paghiwalayin ang dalawa. May mga sugat sila sa katawan, ngunit mas nangingibabaw ang galit at pagkadismaya kaysa sa sakit. Ito ang tandaan mo, Sharon. Hindi pa tayo tapos. Isinusumpa ko, pagbabayaran mong lahat ng sakit na dinulot mo sa akin. Pinuputol ko na ang ugnayan nating dalawa. Hindi na tayo magkaibigan at kahit na kailan, hindi kita mapapatawad. Kahit ako, pinuputol ko na ang lahat ng ugnayan nating dalawa. Wala akong pakialam kahit na mamatay ka pa. Hindi ako sisilip sa kabaong mo. Pinagsisisihan ko na naging ninang ako ng anak mo at lalong pinagsisisihan ko na itinuring kitang kaibigan. Masakit sa dibdib ang mga binitawan nilang mga salita na ni minsan ay hindi nila naisip na lalabas sa kanilang mga bibig. Sa ilang dekada nilang magkakampi, ngayon lang umabot sa ganito ang kanilang away. Sa paglipas ng mga araw, walang naging balita sa dalawa. Puno ng galit at sama ng loob ang mga puso nila at walang puwang ang kapatawaran. Lahat yan susunugin. Walang ititira kahit na ano dyan. Umiiyak ang panganay na anak niya dahil sa mga nakikita niyang ginagawa ng kanyang ina. Ang mga litrato nila noong kabataan pa, mga bagay na may pagkakapareho kay Sharon at mga tanda ng pagkakaibigan nila. Lahat iyon ay sinunog ni Clarita. Wala na siyang ibang nararamdaman maliban sa galit, kaya gusto niyang tanggalin na ang lahat ng ugnayan nila ng dating kaibigan. Simula ngayon, hindi niyo nakikilalanin si Sharon, ang walang hiyang babae na yon. Huwag niyo na siyang tatawagin na tita dahil simula ngayon, sinusunog ko na rin ang ugnayan niya sa pamilya natin. Ilang beses na kinausap ng kanyang asawa si Clarita at sinabi na maaaring nadadala lang sila ng kanilang emosyon. Dapat noong nagkaharap sila ay mas inuna nilang unawain ang isa't isa at hayaan na magsalita. Ngunit nagalit lang si Clarita at sinabi na wala siyang alam sa naging away nila ni Sharon. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong bumibigat ang nararamdaman ni Clarita. Para bang maraming bagay ang nakapasan sa kanya. Madalas na mainit ang kanyang ulo at para bang galit sa mundo. Sa isang pagkakataon, nagising na lang siya 10 oras ng gabi sa pakiramdam na para bang nabibiyak ang kanyang ulo. Hindi ko na kaya to! Sobrang sakit ng ulo ko! Kahit na inuman niya ng gamot, hindi ito tumatalab. Sa halip ay mas lalo lang sumasakit. Kahit na magpaikot-ikot siya sa bawat parte ng kwarto, walang nangyayari. Hanggang umabot sa kinaumagahan, hindi siya pinatulog ng sakit. Ano ba naman tong nangyayari sa akin? Sobrang sakit talaga. Hindi ko na to kaya. Para ako mamamatay sa sobrang sakit. Kailan pa ba yung nararamdaman mo? Parang kahapon lang maayos ka naman ah. Nakasabay pa nga kita nung sinundo mo ang anak mo. Kaninang madaling araw lang to. Nahihirapan akong kumilos. Hindi nga nakapasok ang mga bata dahil hindi ko maasikaso eh. Hindi ko naman pwedeng paggalawin masyado ang asawa ko. Nagpapagaling pa siya. Hinihintay ko rin ang pamangkin ko na magpunta rito sa bahay. Nasa biyahe pa yon. Alam mo, nagdududa na ako. Pakiramdam ko hindi lang yan basta sakit. Galing ka na ba sa ospital? Hindi nga ako makapunta ng ospital, pero uminom na ako ng gamot. Kaso parang hindi naman umiepekto sa akin eh. Nako, feeling ko, kinukulam ka na. Hindi kaagad nakapagsalita si Clarita. Hinihilot niya ang kanyang ulo at nag-iisip tungkol sa sinabi sa kanya ni Marisol. Anong ibig mong sabihin na kinukulam ako? Ito, para sa akin lang ha. Hindi ko naman sinasabi na ganito nga talaga.
Pero alam mo ba na ganyan ang nangyari sa tiyahin ko nung araw? Kinukulam na pala siya ng nakaaway niya. Naku, nagsimula yan nung nagkaroon kayo ng malalang pagtatalo ni Sharon, hindi ba? Paano kung pinapakulam ka na pala niya? Naku, mahirap yung ganyan. Kaya pala, kahit na anong gamot ang inumin ko, hindi ako gumagaling. May sa demonyo talagang babae na yun. Mukhang sinanla ng kaluluwa sa kadiliman para lang makaganti sa akin. Nakakabuwisit! Tumatak na sa isipan ni Clarita ang sinabi sa kanya ng kausap. Kaya sa halip na magpunta siya sa ospital, sinikap niyang puntahan ang mangkukulam na sinabi ni Marisol na maaaring makatulong sa kanya. Sinabi ng mangkukulam na nasa ilalim nga siya ng itim na kapangyarihan. Hindi ako papayag na ako lang ang magdurusa. Gusto ko rin siyang ipakulam. Gawin mong lahat ng makakaya mo para magantihan ko siya. Kung nagawa niya sa akin to, kaya ko rin itong gawin sa kanya. Nagtanong pa ng 2 beses ang mangkukulam kung sigurado na ba siya sa gusto niya. Dahil kung magkataon na parehas silang nagkukulaman, maaaring mahirapan sila na maalis ang sumpa na nasa kanila. Wala nang iba pang naisip si Clarita, kaya pumayag siya at pinanindigan ang kanyang sinabi. Malakas ang mangkukulam, kaya litrato lang na nakuha sa Facebook ang ipinakita ni Clarita. Sumunod ay ang mga detalye tungkol kay Sharon. Dahil matalik silang magkaibigan, lahat ng tungkol kay Sharon ay alam niya. Umuwi ng bahay si Clarita, kung saan hindi pa rin naaalis ang sakit ng kanyang ulo. Tumanggi kasi ang mangkukulam na gamutin siya dahil hindi niya kayang pagsabayin ang hiling ni Clarita. Kaya sa halip na pansarili niyang kaligtasan, mas minabuti niyang gantihan ang dating kaibigan. Ngayon, sabay nating pagdusahan ang mga ginawa natin. Hindi ako papayag na ako lang ang mahihirapan. Lumuhod ka rin sa sakit. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting bumabagsak ang katawan ni Clarita at ganon din ang kay Sharon na nakaratay sa kanyang higaan at hindi maigalaw ang katawan. Yon ang kulam na kanyang natamo. Tuwing sinusubukan niyang gumalaw, nakakaramdam siya ng tila ba humihiwalay ang kanyang laman sa kanyang balat. Ngunit kahit na ganon pa man ang nangyayari sa kanilang dalawa, naroon pa rin palagi si Marisol upang bigyan ng silakbo ang galit na nararamdaman nila. Sigurado ko na tuwang-tuwa yang si Clarita sa nakikita niya sa'yo. Baka nga nagpapakasaya na yun, lalo na at siya ang kumulam sa'yo. Nagpatawag na ako ng albularyo na gagamot sa akin, kaya makakabawi na ako. Sa susunod na ipapakulam ko siya, sisiguraduhin kong mamamatay na siya. Hindi sapat sa akin na naghihirap lang siya. Ayan na kasi ang sinabi ko sa'yo nung una eh. Bakit kasi naaawa ka pa sa kanya? Tingnan mo ngayon, hirap ka na dyan. O siya, aalis na muna ako't susunduin ko ang apo ko. May pera ka ba dyan? Baka pwedeng makisuyo ulit. Hayaan mo, pagbalik ko bukas, babalitaan kita kung ano na ang nangyari dun sa demonyita mong kaibigan. Dahil nga hindi maigalaw ni Sharon ang kanyang katawan, inutusan niya ang kanyang kasambahay na kumuha ng pera para ibigay kay Marisol. 1K lang? Dagdagan mo naman ng 500. Effort din ang ginagawa ko, ha? Dumadalaw pa ako sa bahay niya para lang makita kung paano rin siya nagdurusa. Paano naman ako gaganahan yan? Dinagdagan pa ang bigay na pera sa kanya. Malawak ang ngiti ng matanda habang palabas siya ng bahay. Yon, instant 1.5, isang araw na chismis lang. Kay Clarita naman ako mamaya. Siguro kahit 1K lang mahingi ko ron. Wala naman kasi yung pera. Nagmadali na si Marisol na sunduin ang kanyang apo. Ang pamangkin ni Clarita ang nagsundo sa anak nito, kaya sumabay na roon si Marisol pauwi. Nang makarating siya sa bahay ni Clarita, pansin niya na magulo ang paligid at may ibang mga bagay na basag. Oh, anong nangyari
nangyayari dito sa bahay mo, Clarita? Naku, tingnan mo ang mga salamin. Basag na basag. Hindi ko napipigilan ang sarili ko na makapagbasag ng gamit. Sobrang sakit talaga ng ulo ko. Hindi ko na kinakaya. Kawawa ka naman. Ang laki na rin ng binagsak ng katawan mo, oh. Naku, mas nangangayayat ka pa kaysa kay Sharon. Si Sharon kahit paano, medyo nakakakilos pa sa bahay. Mukhang mahina ang nagawa ng mangkukulam sa kanya. Alam mo rin ba na nagtatawag na sila ng albularyo? Kapag ganun pa naman, may chance na magamot ang kulam sa kanya. Narinig ko pa nga na kapag maayos na siya, ipapakulam ka niya ng mas malala. Kung ako sa'yo, unahan mo na siya. Dapat mas mauna kang gumaling at makagante. Dahil panigurado ko na kapag naunahan ka niya, nako, ikaw lang ang kawawa, lalo na ang pamilya mo. Mahirap na, baka mamaya sa anak mo ang ganti niyan. Hindi mo kilala si Sharon. Malay mo lang, di ba? Subukan niya lang nakantiin ang mga anak ko, sinasabi ko. Kahit hanggang sa kabilang buhay, sinisigurado ko sa kanyang gagantihan ko siya. Kahit magkaharap pa kami sa impyerno. Oh, kumalma ka muna, Clarita. Baka mapano ka pa niyan eh. Dumalaw lang talaga ako sa'yo dahil gusto kong ibalita sa'yo ang ginagawa ng plastikada mong kaibigan. Huwag mong hahayaan na mas manaig siya kaysa sa'yo, ha? O sige na, aalis na ako. Ay, oo nga pala. Baka naman mapahiram mo ko kahit na magkano. Bukas kasi kailangan ng anak ko na magpunta sa kabilang barangay para dun sa sasalihan niyang contest. Siguro kahit 1K lang. Pasuyo na lang sa pamangkin ko. Pasabi na ako ang nag-utos. Hawak niya kasi ang pera dito sa bahay. Salamat pala sa mga ibinabalita mo sa akin. Naku, wala yon. Maliit na bagay. Ayoko kasing mapahamak ka, lalo na't malaki ang naitutulong mo sa akin. Tumatanaw ako ng utang na loob. Hindi naman ako si Sharon. Nang maiabot sa kanya ang pera, agad na rin siyang umalis. Ganon ang ginawa niya sa mga sumunod na araw. Salitan niyang pinupuntahan ng dalawa upang magbigay ng mga balita na mas lalong kinagagalit nila. Dahil sa bawat balita na yon, nakakakuha siya ng pabor sa dalawa. Isang araw, nang paalis na si Marisol sa bahay ni na Sharon, dumating naman ang isang lalaking hindi niya kilala. Mang Lorenzo, mabuti naman po at nakarating kayo. Alam niyo po bang matagal ko na kayong hinihintay? Alam kong matutulungan ninyo ko. Napakalaki ng ibinagsak ng katawan mo, Sharon. Ang mukha mo, para ng bungo. Hindi ko na rin po naigagalaw ang buo kong katawan eh. Malaki na po ang epekto nito sa akin. Kaya sana po matulungan ninyo ko. Sino yan, Sharon? Siya ang magaling na albularyong kakilala ko. Galing pa siya sa probinsya namin at pinakiusapan ko na magbiyahe rito. Siya na lang ang pag-asa ko dahil yung 2 albularyo na nakausap ko, hindi nila ako kayang gamutin. Ay, we! Totoo ba na magaling yan? Baka naman pera lang ang habol niyan sa'yo, ha? Mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Yung kaibigan mo nga na matagal mong nakasama, nag-tridor pa sa'yo eh. Ayan pa kaya na hindi mo naman talaga kilala. Maaari bang iwan mo muna kami? Ay hindi! Dito lang ako para alam ko kung anong mapag-uusapan ninyo. Concerned ako kay Sharon. Hindi ako makapanggagamot ng maayos kung may sasagabal sa akin. Halatang wala kang alam sa ginagawa mo. Minamaliit mo ba ang kakayahan ko? Sige na po, lumabas na kayo. Hayaan nyo na kaming 2 rito. Nung una ay ayaw pang umalis ni Marisol, ngunit napilitan siya nang lapitan siya ni Mang Lorenzo. Dahil may katandaan na rin ang lalaki at ramdam ang kanyang tapang, napilitan ng umalis ang ginang. Nais niya sanang makalakap pa ng ibang impormasyon para may masasabi siya kay Clarita. Sa loob naman ng kwarto, 2 lang sina Sharon at Mang Lorenzo na nag-uusap. May mga inilabas ang matandang albularyo sa kanyang bag at isinagawa ang mabilisang ritual. May
Nakikita ko rito. Mas nangingibabaw ang galit. Alam ko kung sino yan. Kinukulam ako ni Clarita. Ang matalik mong kaibigan, simula pagkabata. Ano ang sa tingin mong dahilan? Galit siya sa akin. At dahil na rin sa inggit. Kung alam niyo lang kung paano niya ako siraan sa mga tao. Pansin ko rin na lumapit ka sa itim na kapangyarihan. Alam mo ba na iisang mangkukulam lang ang gumawa nito sa inyo? Hindi ko alam. Basta ang gusto ko lang ngayon ay maging maayos na ako at gagantihan ko siya ng mas malala. Galit na lang ang bumubuhay sa akin dahil hindi ako pwedeng mamatay ng ganito lang. Sisiguraduhin kong mararanasan niya ang walang hanggang pagdurusa. Hindi kaagad nagsalita ang matanda. Sinubukan niya ulit magsagawa ng ritual. May mga orasyon siyang binigkas sa harapan ng isang langis. Napansin ni Sharon na kumuluyon saglit. Napailing na lang ang matanda bago niya ibinaling ang tingin kay Sharon. Ano pong nangyayari? Maaari mo bang ikwento sa akin ang mga nangyari? Gusto kong malaman ang naging punot dulo ng kulaman na ito. Dahil parehas kayong may malakas na pinaguhugutan. Masyadong malalim at madilim ang mga galit. Hindi ito basta matatalo. Kung sa bagay, kayong nagpapalitan ng sumpa. Kahit na ang pinakamagaling na albularyo ay hindi kayo magagamot kung ganito kalakas ang puwersa nyo. Sinimulang ikwento ni Sharon ang mga nangyari. Simula sa kung paano sila nagkalabuan ng kaibigan at ang naging dahilan upang magawa niyang unang ipakulam ito. Sa mga kwento niya, mukhang nagkaroon na ng ideya si Mang Lorenzo sa mga nangyayari. Susubukan kong gamutin ka bukas. Babalik ako rito. May kailangan lang akong puntahan. Kailangan kong masigurado ang mga bagay upang mas maging epektibo ang pag-aalis ng sumpa sa iyo. May mga ipinahid si Mang Lorenzo sa katawan ni Sharon bago siya nagpaalam na umalis. Sinunod namang puntahan ng matandang albularyo ang bahay ni Clarita. Hindi naman naging mahirap para sa kanyang hanapin ang bahay ni Clarita dahil nagtanong-tanong lang siya. Matalas pa ang memorya niya para matandaan kung saan ang daan papunta roon. Lalo na at minsan na rin siyang naimbitahan sa binyag ng bunsong anak nito. Pagpasok niya sa loob ng bahay, naabutan niya si Marisol na kausap si Clarita. Oh, andito ka rin? Huwag mo sabihin na salawahan ka. Kagagaling mo lang sa bahay ni na Sharon ah. Hindi ba't ganun din ang ginawa mo? Ano naman ang dahilan kaya narito ka? Ha? Kakaibigan ko silang dalawa. Kung ganun, iwan mo muna kami ni Clarita. May mga gusto akong itanong sa kanya. Ayoko nga. Mamaya kung ano pang panlalason sa utak ang gawin mo sa kanya. Hindi nagsalita si Mang Lorenzo. Tinitigan niya lang si Marisol. Nakipagmatigasan naman ang ginang, ngunit lumabas din siya matapos siyang palabasin ni Clarita. Naiwan ang dalawa sa loob ng kwarto. Nakakapanlumo rin ang itsura ni Clarita dahil ang masigla niyang pangangatawan ay bumagsak din, katulad ng sa kaibigan niyang si Sharon. Ikaw ba ang gumagamot kay Sharon? Alam mo ba ang gusto niyang gawin sa akin? Sa oras na maging maayos siya, mas lalo niya akong pahihirapan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyong dalawa. Samantalang, para na kayong magkapatid noon. Simula pa ng mga bata kayo, magkakampi na kayo. Sa kanya nagsimula ang lahat. Hindi ko naman ginusto to eh. Kung hindi niya lang sana ako siniraan. Siya rin na nagsimula ng pangkukulam sa akin. Bumabawi lang ako. Inilabas ni Mang Lorenzo ang langis na ginamit niya kay Sharon at ipinahid niya ito sa katawan ni Clarita. Nakausap ko na si Sharon
At mukhang alam ko na rin kung ano ba ang nangyayari sa inyong dalawa. Alam mo yung babaeng naabutan ko rito? Siya rin ang babae na naabutan ko, nakausap ni Sharon. Bakit pareho niyong kinakausap ang iisang tao? Gayong alam niyang may alitan kayo. Siya ang nagbibigay ng balita tungkol sa walang hiyang babae na yon. Sa kanya ko rin nalaman ang pinagkakalat na maling balita ni Sharon. Mukhang alam ko na ang punot dulo nito. Hindi ito tungkol sa samaan ninyo ng loob. Dahil tungkol itong lahat sa kung paano kayo pinag-aaway ng babae na yon. Bakit mas inuuna ninyong pakinggan ang sinasabi ng ibang tao kaysa sa sinasabi mismo ng kaibigan nyo? Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Dahil ayan din ang sinasabi ni Sharon. Isa lang ang ibig sabihin nito. Dahil may pakinabang kayong dalawa sa babae na yon, ginagamit niya lalo ang galit ninyo para sa sarili niyang interes. Maaring nagbibigay siya ng maling balita at dahil may sama kayo ng loob sa isa't isa, tinatanggap at pinaniniwalaan niyo yon. Tandaan mo, Clarita, sa mundong ito, mas lalong gumugulo ang isang sitwasyon kung may tulay na namamagitan sa inyong dalawa ng kaibigan mo. Hindi kayo magkakaintindihan kung hindi kayo mismo ang mag-uusap. Dahil ang mga taong pinagdadaanan ninyo ng mga salita, maaaring maling salita rin ang ibibigay nila sa inyo. Hindi nagsalita si Clarita. Tila ba natauhan siya sa mga sinabi ni Mang Lorenzo. May mga orasyon din na ginawa ang matanda sa kanya, katulad kung paano siya nag-orasyon kay Sharon. Hindi mo ako pinatawag, pero ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kilala ko na kayo ni Sharon. Buhat pa noong mga bata pa lamang kayo. Alam ko na ang pinagdaanan at mga sakripisyo nyo para mapanatili ang inyong pagkakaibigan. Huwag ninyong hayaan na basta na lang mauwi sa wala ang lahat dahil lang sa galit na hindi naman kayo ang pinagmulan. Yun lang ang maipapayo ko sa ngayon. Dahil hanggat buhay ang galit, wala kayong kawala sa sumpa. Nang kinagabihan na yon ay umalis na rin si Mang Lorenzo. Tinanong ni Clarita kung saan ba ito tutuloy, ngunit hindi na sinabi pa ng matanda. Hanggang sa kinabukasan, habang nakaratay sa kanyang higaan, hindi maalis sa utak ni Clarita ang naging usapan nilang dalawa ni Mang Lorenzo. Para bang may kung ano sa kanyang utak ang biglaang nagbalik sa nakaraan. Mula pa noong mga bata sila, sa una nilang pagkikita hanggang sa kung paano tumatag ang kanilang pagkakaibigan. Tama nga si Mang Lorenzo. Dapat ay higit na mas kilala ko ang kaibigan ko kaysa sa mga balitang tinanggap ko lang. May mali nga ako. Habang tahimik sa kanyang kwarto at nag-iisip-isip, bigla namang pumasok si Marisol. Pasensya ka na, ngayon lang ako nakapunta rito. Inuwi ko muna kasi ang apo ko eh. Kumusta naman ang pakiramdam mo? May ibabalita ako sa'yo. Alam mo ba yung matandang lalaki na nagpunta rito? Alam mo ba na napagaling na niya si Sharon? At ngayon, gumagawa na sila ng plano para pabagsakin ka. Pwede bang iwan mo muna ako, Ate Marisol? Gusto ko mapag-isa at makapag-isip muna. Bakit? Ano bang iniisip mo? Siguro may sinabi sa'yo ang lalaki na yun, ano? Huwag kang magpapaapekto sa mga sinasabi niya sa'yo. Ginagamit ka lang nun panigurado. Para kapag mas paniniwalaan mo siya, madali ka lang niyang mapapasunod. Ganun ba ang ginawa mo sa amin ni Sharon? Nung nakita mong madali kaming mahawakan sa leeg, saka mo naman sinamantala lahat? Hindi kaagad nakapagsalita si Marisol
Nanlaki ang mga mata niyang nakatingin kay Clarita. Para bang hinuhuli ang reaksyon niya. Ano bang sinasabi mo? Para tuloy sinasabi mo na may masama akong intensyon ah. Kakampi mo ko, di ba? Kakampi kita? Pero sa halip na tulungan ako, mas lalo mo lang pinalala ang sitwasyon. Umalis ka na muna rito, Ate Marisol. Gusto kong mapag-isa. Nagpumilit pang magpaliwanag si Marisol, ngunit sarado ang tenga ni Clarita sa mga salitang sinasabi niya. Kaya ang sinunod niyang puntahan ay si Sharon. Hay! Nakakainis naman. Kailangan ko pa naman ng pera ngayon. Tapos ganyan pa si Clarita. Dito na nga lang muna ako kay Sharon. Mas madali naman itong maniwala sa akin. Sa kanya na lang ako kakampi. Baka mabigyan ako ng pera at grocery. Nakita ko pa naman na ang daming pinamili ng asawa niya. Pagpasok ni Marisol sa loob ng bahay, naabutan niyang muli si Mang Lorenzo na saktong paalis na rin. Ayan, sinasabi ko na nga ba. Siguro ikaw rin ang dahilan kaya gano'n na mag-isip si Clarita. Anong panlalaso ng utak ang ginawa mo sa kanya? Isa akong albularyo. Wala akong kakayahan na baguhin ang iniisip ng isang tao. Gumagamot ako ng mga taong nasa ilalim ng sumpa. Ay sus, kunwari ka pa. Siguro mas malaking pera ang nakukuha mo sa kanilang dalawa, no? Huwag mo nang tangkain na pagbatiin pa ang dalawa dahil wala na rin namang mangyayari. Nagkasiraan na sila, hindi na maibabalik ang pagkakaibigan nila. Ikaw ang dahilan. Kaya sila lumapit sa mangkukulam. Ngayon, unti-unti ko nang naaalis ang kulam sa kanilang dalawa. Nakakalungkot lang. Dahil maaaring may taong sasalo ng sumpa pabalik. Hilingin mo na lang na sana hindi ikaw yun. Hindi na nakinig pa si Mang Lorenzo sa mga salitang binitawan ni Marisol dahil susunod naman niyang pupuntahan si Clarita. Nagmamadali namang pumasok sa loob ng kwarto ni Sharon ang ginang, kung saan niya naabutan ang anak ni Sharon at ang asawa nito. Nakiusap siya na kung maaari lang sana niyang makausap muna si Sharon, ngunit tumanggi na mismo ang babae at sinabi ng asawa niya na yun na ang huling beses na papasok siya sa loob ng bahay nila. Maging ang pamangkin ni Marisol ay sinesante na rin. Ngayon, parang wala na ako naitulong sa inyo. Ang laki ng pakinabang ninyo sa akin, ha? Kung hindi dahil sa akin, hindi ninyo malalaman na plastic ang kaibigan mo. Naku, wala nga talaga kayong mga utang na loob. Ang sasama ng mga ugali ninyo. Pare-pareho lang kayo. Sa paglipas ng mga araw, hindi na nakapasok pa si Marisol sa bahay ng dalawang magkaibigan. Unti-unti na ring nagbabago ang kalagayan ng dalawa at mukhang doon nila napagtatanto ang maraming bagay. Halos kalahating taon din ang inabot bago nila nagawang makatayo. Isang araw, nabalitaan na lang nila na nakaratay sa kanyang higaan si Marisol, katulad ng nangyari sa dalawa. Yun ang naranasan ng ginang. Maraming salamat sa paggamot mo sa akin, Mang Lorenzo. Nakakahiya naman po sa inyo. Ang tagal ninyong nagstay rito. Tapos, ayaw niyo pang magpabayad. Sigurado po ba kayo na ayaw ninyong tanggapin tong pera? Hindi lang basta pera ang nagbibigay ng kasiyahan sa akin bilang isang manggagamot. Para sa akin, ang mabigyan ng lunas at maialis sa kadiliman ang mga kliyente ko, isang malaking karangalan na yun para sa akin. Salamat din at tinulungan mo ang sarili mong makalaya. Dahil sa totoo niyan, ikaw lang naman talaga ang magbibigay ng lunas sa sarili mo. Sa susunod, palagi mong tandaan ang mga sinabi ko sa iyo na hindi sa lahat ng oras galit ang mas nangingibabaw. Dahil may mga pagkakataon na nabubuo ang galit dahil lang sa mga maling balita galing sa mga taong gusto kang sirain. Sana lang
magkaroon uli ng pagkakataon na magkita kayo ng kaibigan mo. Matamis na ngiti ang ibinahagi ni Clarita sa matandang albularyo. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti nang nakabawi si Clarita. Naging maayos na ang takbo ng kanilang pamilya. Ang asawa niya ay gumagaling na rin. Nagsimula na siya ng negosyo na naging maganda ang daloy. Isang araw, habang nasa simbahan si Clarita at nagsisindi ng kandila, nakita niya ang isang pamilyar na babaeng palapit sa pwesto niya. Noong una ay hindi niya ito pinansin, ngunit tumayo ito katabi niya at nagsindi rin ng kandila. Sandaling nabalot ng katahimikan ang paligid. Masaya akong makita kang maayos. Congrats pala sa bago mong negosyo at sana magtuloy-tuloy na ang paggaling ng asawa mo. Merry Christmas pala. Salamat. Merry Christmas din. May regalo ako sa inaanak ko. Kapag gusto niyang kunin sa bahay, pumunta na lang siya. Ako rin, may regalo ko sa inaanak ko. Lumalamig ang hangin sa pagitan nila. Sa katunayan, may mga luha sa kanilang mga mata na nais nang kumawala ngunit pinipigilan lang nila. Nagtangka nang umalis si Clarita ngunit hinawakan siya ng kaibigan para pigilan. Clarita, I miss you, best friend. Hindi na napigilan ng dalawa na maiyak. Nagyakapan sila ng mahigpit at lahat ng bigat sa dibdib nila ay kusang nawala. Mahigpit na yakap ng kaibigan lang pala ang matagal na nilang nais na maramdaman. Sorry sa mga nangyari. Sorry din dahil mas pinaniwalaan ko ang sinabi ng iba kesa ang kausapin ka. Hayaan na lang natin yun. Sa ngayon, sana maging maayos lang lahat sa atin. Isipin na lang nating ito ang pinakamabigat na pagsubok na dumaan sa buhay natin. At wag na sana itong mauulit. Hindi ko kayang wala ka. Kailangan ko ng kaibigan. Kailangan kita sa buhay ko. Hindi ba? Best friends forever. Oo, best friends forever. Sabay na nagkapatawaran at ipinangako na muli nilang haharapin ang buhay na sila pa rin ang magkasangga. Sadyang dumarating lang sa buhay ng isang tao ang pagsubok, lalo na sa magkakaibigan. Isang patunay na kahit anong hamon ang dumating, may parte pa rin sa buhay at pagkatao nila na nakalaan para sa tunay na kaibigan. Inamin nila ang parehong pagkakamaling nagawa at sabay nilang itutuwid ang anumang kamalian. Hindi na magpapaapekto sa mga salitang hindi naman sa kanila mismo nanggaling. Sa paglipas ng panahon, naging mas matibay pa ang samahan ng magkaibigan. Si Marisol naman ay nagbabayad na sa mga kasalanan na nagawa niya. Dahil nalaman ng magkaibigan na hindi lang sila ang siniraan ng ginang, dahil noon pa man daw ay ugali na nitong manira ng ibang tao, lalo na kung alam niyang may benepisyo siyang nakukuha sa mga yon. Iniwan na lang ng magkaibigan sa kanilang mga nakaraan kung anuman ang mga masamang nangyari. Dahil habang lumalaki rin ang kanilang pamilya, nagiging mas matibay din ang pagkakaibigan ng kanilang mga anak. Nais nilang ipamana sa mga susunod na henerasyon ang pagkakaibigan nila. Hanggang sa huli, mas nanaig pa rin ang pagmamahal ng isang tunay na kaibigan laban sa galit at kadiliman.